Good morning po sa ating lahat. Mabiyayang Monday morning sa atin pong lahat. Right now, I would like to remind you, or should I say, let us go back rather to the basic of our faith. Basic and yet the most important thing, the cross. The finished work of Jesus on the cross. Ito po ay napaka-importante sapagkat sa panonood ko po ng mga vlogs nitong mga nagdaang, Christian vlogs of course, nitong nagdaang week. Alam niyo pong naobserbahan ko, panay, di ba, siyempre usapan dito yung darating na ang Lord, darating na po siya. May halo silang pananakot sa halip na pananabik. Sapagkat yung isa na discover ko, kulto pala eh. They belong to a cult because they believe yung baptism ay kasama raw sa salvation. It's a cult. It's automatically hindi kaparehas ng Christianity or biblical Christianity. That's why sabi ko nga kailangan mamulat dahil ang dami pong nagkalat ngayon na kala mo nangangaral pero hindi mo alam yung dala nila. Yun ba yung real gospel na sapat na ba yung ginawa ni Jesus para maligtas ang tao? Pagka ang turo ay si Jesus plus ganito plus ganon, that's not true Christianity. Christianity means Jesus lives in you. Dahil naniwala ka dun sa ginawa niya sa cross. Okay? Sapat na yung ginawa niya sa cross. Okay? Yun po ay grace. Binigay sa'yo. At ang righteousness ng Lord Jesus, it was being imputed sa atin. Kasi, ang mga tao, halimbawa na-invite sa church, tapos yung iba yung turo ng church na yon, may possibility na hindi naman nababanggit ano ba yung gospel. Hindi nababanggit na yung ginawa ni Jesus. Actually, nakakapakinig po ako, possible po ito, pero biro po. Nakakapakinig po ako ng mga preaching sa YouTube na walang banggit kay Jesus at sa ginawa niya sa cross. Ang banggit nila ganito, maglingkod tayo, kailangan maglingkod tayo, we serve, puro ganon. Pero wala kang maririnig na yung ginawa ni Jesus sa cross, namatay siya sa atin. Tapos sa kalimitan itong mga taong ganito rin, mahilig sila sa testimony. Mas binibigyan nila ng yung mga nagte-testimony kaysa kay Jesus. So it's go back and focus to the Lord Jesus Christ. Maaring idehalan nila, syempre testimony tungkol kay Jesus. Pero minsan may nag-testimony po, pangalan ni Jesus, hindi man binanggit. May binabanggit siya, binago ako ng Diyos, puro Diyos, sabi ng Diyos. Kasi ang Diyos po, ito po ay title. Kumbaga, may mga ibang relihiyon na hindi naman po Kristiyano, gumagamit din ng term na Diyos. Hindi po ba? Pero pag sinabi mong Jesus, it's very personal and it's very affiliated sa Christianity. Solely, di ba? Christianity, kaya nga Christian. Christ, I-A-N. Without Christ, I am nothing. Hindi ba? Yan po ang maganda. Alam natin ang katotohanan na yan. Na si Jesus po ang central figure ng Christianity. At hindi tayo dapat umalis po doon. Kasi malaki pong mangyayari pag umalis ka doon. Ibig sabihin, hindi na biyaya ang lakad mo. Bagkus works na. Kaya balikan natin ang biyaya. Ibig sabihin, wala tayong ginawa. Ipinagkaloob lang po sa atin. That's why ang tawag dito ay Amazing Grace. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Thank you, Jesus. Hallelujah. 'Twas grace that taught my heart to fear,
and grace my fears relieve. How precious did that grace appear the hour I first believed. Hallelujah. Thank you, Jesus. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. This grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we know less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your grace. So, ang biyaya po ay something na ipinagkaloob po sa atin. Regalo po siya. Kaya whenever I see a painting of Jesus hanging on the cross, I can't help but thank God for saving me. Di po ba? A wretched one. Nung araw, pag wala ka sa Panginoon, alam mo naman ang pupuntahan mo kung wala ka pa kay Kristo. Papunta ka ng impyerno. Pero since tinanggap mo yung ginawa niya sa cross, sapagkat ito'y kanyang regalo, pupunta ka na ng langit. Dahil pinaniwalaan mo na sapat na yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Wala kang pwedeng idagdag, kaibigan, sa ginawa ni Jesus sa krus. Sapat na po yun. Siksik, liglig, umaapaw. Kaya marami ako naririnig, Jesus plus ganito plus ganon. No, that's not Christianity. That's religion. Pero pag sinabi mong Jesus is my everything, Jesus plus nothing equals everything, that's real Christianity. Because nanganganlong ka doon lang sa ginawa ni Jesus at hindi doon sa pwede mong gawin. Subscriber ka na ba ng Daily Good Vibes? Kung hindi pa at ngayon ko lang nakapakinig, inaanyayahan kita to click the notification bell. Tapos paki-like na rin ang video, paki-share sapagkat ang dami pong pwede makinabang dito kapag ka narinig po nila ito na ang kaligtasan natin ay na kay Jesus Christ lang. Sapat na po 'yon at wala nang iba. Lagi po nating itataas yung ginawa ni Jesus sa cross, hindi yung mga ginagawa natin. Hindi yung mga pwede mong gawin. At lalo po tigit sa lahat, hindi ang iyong relihiyon o organisasyon mo o institution. Hindi po ang mga yan. Si Jesus lang po sapat na, higit pa. Siksik, ligling, umaapaw.
Pagkat kay Jesus, nasa atin ang lahat. God bless everyone.